Oh, eto naman daw yung sinasabi nung isa. Oh, pag-intindi daw sa proseso. Kakulangan sa pag-intindi sa proseso ng mainstream media. Putay na, hindi na namin kailangan intindihin yung proseso nyo. Yung balita nyo na lang. Oh, pero pakinggan pa rin natin ito. Sasabihin nitong ano na to, komunistang ano na to. Itong komunista na periodista daw tong kupal na to. Mukhang medyo naliligaw ata si Sir kasi parang ang sinasabi niya dito, yung proseso sundin at yung mga nagpupulis doon sa mainstream media. Ang tanong, hindi po ba nagkakamali yun? Ang lahat nagkakamali, pero mas malamang magkamali, walang proseso. Ulul! Gago ka pala eh. Tangina mo eh, umamin ka na nagkamali ka eh. So assumption mo lang din yan. Malamang na magkamali yung walang proseso. Ulul! Magbigay ka, mag-cite ka ng mga pagkakamali para malaman natin kasi yan, logic yan. Na kapag walang proseso, magkakamali. Kapag walang gabay, walang direksyon. Di ba? Ganun. Pero sa isip mo lang yan. Sa isip mo lang yan. At saka yung mga pagkakamali ng mga let's say for example, isang vlogger nagkamali. Oh, ano yan? It's up to the viewers kung maniniwala ba sila doon sa pagkakamali na yun. Hindi ba? Pero kung titingnan mo, Redford, kung titingnan mo, sir, kayo na, yung napakarami ng layer. Napakarami na ng layer ng inyong checking. Pero, nagkakamali pa rin kayo. So, anong ibig sabihin nun? Di walang kwenta yung mga layering kupal nyo. At again katulad ng sinasabi ko, sa mga vloggers, wala pong newscaster at news presenter lang kami. Ang news nanggaling sa inyo. Nagre-react lang kami sa balita. Hindi mo masasabing mali yung reaction ko kasi reaction ko yun. Pwede kang gumawa ng content kontra doon sa mga pinagsasasabi ko. And then, you let the people decide kung ikaw ang tama na pakikinggan nila o ako. Ganun po yun. Free market of ideas. Ngayon, kung ang sinasabi mo, gusto nyong makapanood ng tamang balita, dito kayo sa amin. Paano namin malalaman na tama nga yung balita na yan? Kasi may proseso kami, ulul. May proseso na nga kayo. Ibinalita pa ng GMA7 na si Pangulong Duterte nag-file ng asylum sa China. Oh, kayo bang mga media, pinulis nyo yun? Nagkinorek ba ni GMA yun? Hindi naman, di ba? Inuubo ko sa iyo eh. O sige, ano pa sasabihin mo? Ang lahat nagkakamali, pero wala kang standards, wala kang proseso, wala kang sistema. Mas malamang kang magkamali dahil nag-iisa ka eh. Okay, sige po. Huling hirit. Maganda yung sinabi ni Sir, nagkakamali ang lahat daw, ang mainstream media. Ang pinagkaiba, sa social media, kaya mong i-correct within minutes yung pagkakamali. Sa mainstream media, kinabukasan mo pa i-correct dahil ipapaalam mo pa bago ka pa maglabas ng erratum. Kaya sa tingin ko, mas maganda kung pakikinggan natin lang lahat ng side. Mabilis naman maibago kung sakaling nagkamali ang social media. Yan, kasi ito ang pinupunto dito ni Banat Bay. Kami kasing mga vlogger, hindi po namin sinasabi na mas magaling kami sa inyo. O walang nagsasabing ganun. Bakit kasi threatened kayo? O katulad nito, pag nagkamali kami, pwede kami mag-sorry kagad. Sorry mga boss. Nagkamali ako kahapon. Ito pala ang tama. I stand corrected. Pero sa inyo, sa mga mainstream media, halimbawa, nagkamali si Julius Babaw. Bigla na lang magsasalita si Julius Babaw. Doon sa network niya, sabihin na, sorry, mali po ako kahapon. Hindi. Paano? Ipapaliwanag niya pa yan sa producer,
sa gumagawa ng teleprompter, doon sa amo niya. Madami pa munang mga pagdadaanan ng mga approvals yan. Ito kasi ang problema. Sa mga newscaster, naghahatid kayo ng balitang nakakalap nyo. Wala kayong sariling opinyon. Kung ano yung lumabas doon sa teleprompter, babasahin nyo lang yun. Naghatid kayo ng balita. Kaming mga vlogger, hindi po kami gumagawa ng balita. Meron ng balita sa mainstream media, nagkakalat na yan for public consumption, pipick upin namin yan. Tapos, sasabihin namin kung, kita nyo na, or mali itong balitang ito. Para sa akin, mali ito. So that's an opinion. Ang problema kasi, kayo na mismo ang nagkukumpara sa trabaho namin at sa trabaho nyo. Hindi naman namin kinukumpara yung trabaho namin sa trabaho nyo. Kayo ang nagkukumpara sa trabaho natin. Kasi nga, nakikita ninyo na mas kilala ng taong bayan si Banat Bay, si Sasrogando Sasot, si Trixie Cruz Angeles. Hindi ba? So yun ang problema. Wala kayong sariling opinyon bilang mga newscaster na nangangamuhan, na pinasusweldo ng mga network nyo. Kami, kaya namin sabihin lahat ng gusto namin sabihin dito, bakit wala kasi kaming amo. May mga pagkakataon na ang mga social media influencer ay pinagpipilitang mali ang isang mali, hindi binubura at pinagpipilitang tama sila. At dito, Parang kayo ding mga komunista. Hindi ba? Kahit na putang ina, alam nyo nang mali kayo, dahil nga komunista kayo at may agenda kayo, may pinaglalaban kayo, ipaglalaban nyo yung tama para sa inyo kahit alam naman ng maraming tao mali. Di ba? Kahit halimbawa yung magre-recruit ka ng estudyante, nag-aaral yan, re-recruit mo, dadali mo sa bundok. Imbis na mag-aaral yan, makatapos, makatulong sa ekonomiya, dadali nyo sa bundok. Pagdating doon sa bundok, makikipagbarilan sa mga sundalo natin, mamamatay. Sa inyo, tama yun. Sa inyo, patriotism yun. Pero sa aming mga normal na tao, sinisira nyo buhay ng mga nire-recruit ninyo bilang para maging komunista. Hindi ko sinabing ikaw, sinabi ko lang na yung communism, yung komunismo as a whole. Hindi ba? Yun. So katulad din namin, kung feeling namin tama, hindi namin talaga tatanggalin yan. Paki mo. Huwag kang manood, ulul, kung ayaw mo. Pero para sa akin, lahat ng binibitawan ko rito, tama, kasi ako to eh. Kung ayaw mo, di wag mo. Channel ko to eh. Ngayon, kung meron magkukorek sa akin, halimbawa, kinorek ako sa date, kinorek ako sa pronunciation, kinorek ako sa sa mga yung pagkakasunod-sunod ng mga bagay-bagay. Ayan. Bukas na bukas din. Sorry mali pala yung pagkakaano ko kahapon. Mali yung pagkakaintindi ko pala dun sa balita. Ito pala yung totoong anggulo nun. Hindi ba andali para sa amin? Bakit? Kasi nga, wala kaming amo. Yun ang gusto ng mga tao. Yung mabilisan, yung walang filter, yung walang pinoprotektahan. At saka ang maganda sa mga vlogger, alam mo na kagad. Kung halimbawa ako, DDS ako, alam ko na kagad na DDS ako. Hindi katulad kayong mga putang ina ninyo, nagpapanggap pa kayong patas, pero putang ina niyan, yung mga balita nyo naman, puros against sa mga Duterte, mga ulul. makikita natin ang isang willful ignorance din with regard to how the media work. Ang mga social news media organizations, yung mga may Facebook, may Twitter, etc., mabilisan din yung pag-correct, lalo na kung kinakailangan ito. Siguro yung tinutukoy mo, yung mga magazine at mga dyaryo na kinabukasan pa o sa isang linggo pa makakapag-issue ng erratum. Isang salita lang, iba ang gatekeeping sa censorship. We go for gatekeeping. Salamat. O di sa inyo ng gatekeeping nyo. Ang taginan nyo. Yun naman pala eh. So, para sa inyo ganito, o di para sa iba ganyan, o din just agree to disagree. O so ngayon, ang tanong, itong debate na to patungkol sa fake news, so natapos nyo ba? So ngayon ba nakagawa kayo ng nakagawa ba kayo ng batas para malabanan ng fake news?
At ano ang fake news? Unang-una sa lahat. So you also have your katulad yung sinasabi nito ni Redford na sa editing daw kailangan daw ng isang reporter nandoon sa tabi ng editor. Ulul! Putangin na mo, lolokohin mo pa ako. Nasa SMNI na kami. Nagre-report kami. Minsan yung reporter nasa kalsada pa eh. Nasa ere na yung ano eh. Nasa ere na yung ni-report niya kanina eh. Wala naman siya sa tabi. Nung nag-edit, putangin na ito, manluloko eh. Tingnan mo, fake news kayo. Hindi ganun na nangyayari lagi. At saka high-tech na ngayon, tanga. Digital na po. Hindi katulad noon na yung camera, yung VHS pa. Gunggong, ang tanda mo na kasi. Kaya puros katandaan pa rin yung yung video na may VHS pa. Pag naubos yung putang ina nun, dadali mo yung hayop na tape na yun sa iuwi mo yun. Pag uwi mo, putya, maraming mga VHS tape yun, i-edit nyo. O tas pagkakasunduan nyo, ito ba yung balinalita mo? O ito ba yun? Oo, yan nga yun. O sige, i-airin na natin. Ngayon po, digital na, sir. Pagkatapos yung balita, eto po ako ngayon, nandito po ako. At ngayon po ay pupunta na po sa mga ganyan. Nag-uulat po, Dada. Puta, 5 minutes. Nasa balita na yan. Bakit? Kasi digital na ngayon. Yung kinuhanan mo, pupunta doon, pakikinggan. O, eto yung balita. O, hindi na sa SMNI kasi ganyan eh. Kung ano yung inireport, yun yung lumalabas. Sa inyo kasi, kaya ang dami pang layering, ang dami pang editing kasi chachap-chapin nyo, aalisin nyo doon yung mga makakasakit sa mga principal nyo. Ulul, wag nyo kaming lokohin. Yung mga makakasakit sa mga principal nyo, tatanggalin nyo yun. Masasaktan sila doon eh. Diba? Masasaktan sila dun. O hindi yung, hindi ako naniniwala. Kaya nga sabi ko nung sinabi niya yan, meron din, kasama namin yung bossing namin sa SMNI. Sabi niya, sir, dati pa po yan. Pwede namang ganyan, pero marami na pong pagkakataon na sa sobrang dami ng balita at bilis ng balita, kailangan po ma-air agad, maunahan mo yung isang istasyon dun sa scoop. O kailangan kahit wala doon yung paano kung nasa Mindanao? Yung nag-ulat, punyeta ka. Ano yun, hintayin mo pa siya pumunta sa studio para lang masimulan yung balita niya. Panis na yung balita. Nagsasasabi nito ni Redford. Nyo kaming lokohin. Ganon ang proseso, ganon ang sistema. Pero kung titingnan talaga natin yung mga balita, tangina, hindi ganon yung lumalabas. Ano ba kayo? So parang sinasabi ninyo, nag-a-adhere kayo sa protocol nyo? Ulul. Yung mga pulis nga natin ngayon, hindi nag-a-adhere sa protocol eh. Yung mga kongresista nga natin, hindi nag-a-adhere sa batas eh. Yung presidente nga natin, pamali-mali, paiba-iba ng opinion eh. Tapos gusto mo, maniwala kami sa inyo eh, sandamukal kayong puros mga sinungaling. O, diba? Inan nyo? Tapos kayong mga kupal. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at